Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Yung topic po natin ay presuppositional apologetics at ito pong video na ito ay karagdagang impormasyon patungkol po sa topic natin para sa devotion natin na ito. Now, pag sinabi po nating presuppositional apologetics, ito po ay defense of the faith. Ito po ay pagtatanggol sa ating pananampalataya. Pero hindi po ito basta maipagtanggol lang yung pananampalataya natin. That's not the goal of apologetics. Ang goal po ng apologetics is to share the gospel. Gusto po natin, kasi yung mga tao po, may mga dahilan kung bakit di sila nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Marahil yung iba ay nasaktan sila ng mga tao sa church. Yung iba naman ay hindi sila convinced ng evidence pagdating sa science, pagdating sa, maraming reasons. So, yung isipan ng tao ay clouded. Kumbaga, maraming nakaharang para makita nila yung kaluwalhatian ni Kristo. Yung goal po ng apologetics ay hawiin lahat ng yun. Lahat ng pagdududa. Lahat ng mga hadlang upang makakilala ang isang tao sa Panginoong Hesukristo. So, kung yan ay science, kung ito ay mga heartaches, kung ito ay religion, ito ay iba't ibang pananampalataya, nakaharang yan upang hindi nila makita si Kristo. Kailangan yan lahat mabuwag. Lahat yan ma-demolish para yung mata natin, masilayan natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo at tayo manampalataya sa Kanya. So, the goal of apologetics is evangelism. Ma-share mo yung gospel. At yung presuppositional apologetics, I think this is one of the strongest way of evangelizing people. Pero, sometimes, hindi mo kailangan ng masyadong magaling sa reasoning. Magaling magpaliwanag. Sometimes, you just have to love the person. At minsan yung pag-ibig mo sa kanya, yun pa yung nakakatulong para talaga makita niya si Kristo, maramdaman niya si Kristo. So depende po, marami pong approach sa evangelism. Pwede pong apologetics yung approach, pwede namang faithful presence, or pwedeng pag-ibig, no? Depende po sa sitwasyon. Now, yung presuppositional apologetics, isang semester po yan, or yung apologetics, isang semester po yan sa seminary. At sinishare lang natin dito ng few minutes na. Pero ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng idea. So, dito po sa devotion natin na ito, binigyan din po natin yung 3 puntos. The Bible is the highest authority. The Bible interprets people and the world, and the Bible shapes our worldview. Now, isa pong mahalaga na malaman na dapat nating malaman ay yung kabuuan ng Bible. Kaya po yung application natin ay uncover God's truth to hurt and to heal, use God's word to interpret people and the world, and understand the redemptive history of the Bible. Maintindihan natin yung overview of the Bible. Kaya po nilagay ko rito yung discussion question natin. Why is it important to understand the overview of the Bible? Kasi po pag alam natin yung kabuuan ng Biblia, alam din natin yung history ng yung kasaysayan ng sangkatauhan, past, present, future. So tinitingnan na natin siya na yung kabuuan, no? Past, present, future. Yan yung redemptive history. Nasaan tayo sa kasaysayan ngayon? Nasaan tayo sa isipin niyo po yung Diyos, He is outside of time. Para sa Kanya, tapos na lahat, no? Tapos na, buo na. So, nasaan tayo ngayon sa plano ng Diyos? Tayo po ngayon ay nasa pangatlong phase na. So, 4 na phases po yan, yung Bible. Creation, lumikha ang Diyos ng napakagandang nilikha, yung creation. Ang ganda ng plano ng Diyos sa mga tao, ang ganda ng plano ng Diyos sa mga bansa. Pero nagkaroon ng fall, nagrebelde ang tao, nagrebelde sila sa napakagandang plano ng Diyos. Sinunod nila si Satanas. Pumasok ang kamatayan, pumasok ang kasalanan, kamatayan, kaguluhan, at yung samot-saring pagdurusa. Pero hindi po nag-give up ang Diyos sa kanyang creation. Hindi niya ginunaw yung mundo at sinabi niya, okay, gagawa na lang ako ng panibago. Hindi po ganon. Nagkaroon po ng redemption. So, creation, fall, redemption. Yung redemption po, ito po yung plano ng Diyos na ipanumbalik yung original na plano niya, intention niya sa kanyang nilikha. Kaya po, isinugo niya yung Redeemer, Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung ating manunubos. So, basically, ang gagawin ni Jesus Christ ay ipanumbalik tayo sa original na plano ng Diyos. Kaya po ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo ngayon from the first coming to the second coming of Christ is process of redemption.
Kaya po yung mundo natin ngayon, paayos ng paayos, paganda ng paganda. Bakit po? Yung ebanghelyo ni Kristo ang siyang magsasaayos ng mundo. Yung banal na spirito na sinugo ng Diyos ang siyang magpapalakas sa iglesia para magkaroon ng kaayusan dito sa mundo. At yung dulo po niyan ay perfection. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng lubusang o kaganapan yung plano ng Diyos na pagtutubos. That's the overview of the Bible. That's how we look at the world. That's how we interpret the world. That's how we see people. Yung mga tao po, mga kapatid, sila po ay mga nagrebelde sa Diyos. Ang ginagawa po natin sa kanila, ini-evangelize natin sila. Binabahagian natin sila ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. In a way, ang ginagawa po natin, sinasamsam natin sila. Ipinapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po yung nakasaad sa Colossians. We are being transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of God's Son, the kingdom of light, yung kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So basically, ang kaharian ng Diyos, sinasakop niya yung mga kaharian ng lupa at kinukuha niya yung mga tao, ginagawa niya mga disciples niya. So that's how we should look at nations. That's how we should look at the government. That's how we should look at all aspects of life. Ibig sabihin, sinasakop ni Jesus Christ lahat. Walang aspeto o teritoryo na hindi inaangkin ni Jesus. Kaya po yung tamang worldview talaga, yung tamang pananaw, merong claim si Jesus sa lahat. Kaya sabi nga po ng isang dating Prime Minister ng Netherlands, na isang theologian at isang pastor, nung naging Prime Minister siya, iniisip niya, pati yung bansa niya dapat kay Kristo. Kaya sabi niya nga sa isang quote niya, famous quotation niya to, no? So sabi niya po, there's not a square inch. Alam niyo po yung square meter? Sa kanya sabi niya, there's not a square inch in the entire domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. So ang claim ni Jesus, everything is mine. Lahat pagmamayari ni Kristo. So yan po yung tamang worldview. So pag tinitingnan natin yung creation, lahat ng teritoryo ng buhay natin, relasyon, finances, politics, law, negosyo, or kung meron kang inaalagaan mga bata, parenting, lahat ng to dapat gawin sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. That's the Christian worldview. That's the biblical worldview. Lahat inaangkin ni Jesus and lahat sinosurrender natin kay Jesus. At yung proseso ng transformation ng mundo, lahat po yun comprehensive. Kaya po yung Pilipinas, confident ako na magkakaroon ng pagbabago dito dahil lahat to aangkin ni Jesus. Yung mga Christians, sila yung mamumuno dito sa bansa. At yung mga Christians na yun, nagpapasakop kay Kristo. At yung pagpapasakop nila kay Kristo, magkakaroon ng impluwensya yun dito sa ating bansa. So that's how we should look at our country. There is hope in Christ. So I hope mahaba pong tala kayo doon, no? Pero I hope marami po kayo natutunan. At magkita-kita po ulit tayo bukas, 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotions. God bless you po.